Direk Loren Jogi ng ABS-CBN abay kino-call out dahil sa mga naglalabasang balita patungkol kay Miss Catherine Bernardo habang ito'y nasa Canada. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Before anything else, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. Feeling blessed nga ang ilan sa mga staff and crew and actors and actresses na kabilang po sa Hello Love Again dahil dinalaw lang naman sila ng isang big boss ng ABS-CBN na si Mr. Carlo L. Katigbak. Mukhang special talaga itong upcoming sequel ng hit movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Paano ba naman kasi ay nagkalat na nga sa social media ang mga clips and pics ng pagbisita mismo ng CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak sa set ng Hello Love Again sa Calgary, Canada. Nirepost nga rin ni Kat mismo ang kanyang Instagram story ang isa sa mga litrato kasama si CLK na for sure nga ay pinusuan ng maraming netizen. Huli nga na rin ng isang netizen na nagbigay ng interview sina Kat at Alden sa inaabangang mga tao online. Marami nga rin ang nagre-repost sa mga Kat Den moments online at nagbabahagi ng kanilang kilig para sa dalawa ha. Talagang iba umano ang chemistry ng dalawang excited na sila sa nasabing sequel movie na inaasahang ipapalabas sa November ng taong ito. Sa nga ng ilang quote ay to whom a match is given, match will be required. At mukhang match is to be expected sa upcoming film na ito na talaga namang binubuhusan ng support at hindi lang ng mga netizen pero maging ng mga executives. Kaya nakaka-excite nga naman talaga. Pero aside from that ay narito na nga po yung medyo mainit ng balitang ito dahil kino-call out ngayon ng atensyon ni Mr. Loren Jogi, Direk Loren Jogi na isa sa mga masasabi nating may posisyon sa ABS-CBN na siyang nag-handle ng ilang mga talents po sa nasabing network kasi nga po kung ano-ano yung mga news na lumalabas patungkol kay Miss Catherine Bernardo habang siya ay nasa Canada. Una na rito ang pagputok ng balita patungkol po dun sa panliligaw di umano ni Mayor Mark Alcala na sinasabing tikom ang bibig patungkol dito kay Catherine kasi sinubukan kasi ng ilang mga talent manager at isang talent manager, vlogger at entertainment columnist na si Mr. Oji Diaz na tanungin si Lucena Mayor Mark Alcala tungkol sa kumakalat na chikang isa sa mga nanliligaw sa kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Pero base po sa kanya ay tila tikom ang bibig nitong si Mayor Alcala patungkol dito. Pero isa rin po sa mga talaga namang medyo nakikringe ang ilan kasi hindi pa man po lumalabas yung movie ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo ay siniship na po ang pangalan ni Catherine dito po kay Cedric Juan na bagay na kinakabahala ng ilang mga netizen at ilang mga Kat Den fans. Kasi nga naman 'di ba parang hindi pa nga po inilalabas meron na naman po panibagong issue at panibagong mga aktor ang kinakabit sa kanyang pangalan kasi pero eto naman sabi diyan na kinaaliwan nga daw di umano ang pelikulang Gulay Lang Manong, isa sa mga 10 length entries sa si main competition sa 20th Cinemalaya Philippine Independent Film Festival at dahil sa ganda ng pelikula, masigabong palakpakan at hiyawan ang isinukli ng mga manonood. Mahuhusay ang buong cast ng pangunguna ni Cedric Juan at Ricky Davao kasama rin sina Perry Dizon. Ngayon, siniship po itong si Miss Catherine dito po kay Cedric Juan na isa sa mga tinanghal na best actor tinanghal tong best actor sa napakaganda niyang movie dahil nga po talagang napakagaling na aktor nito. So samantalang naitanong naman daw kay Cedric kung aware ba siya na may fans na siniship siyang maging kapartner si Catherine Bernardo sa next movie nitong Elena 1944, isang period movie na tungkol sa comfort women during Japanese regime sa bansa. Aware raw ang mga comments ng netizens sa online at maging siya mismo ay nagwi-wish na makasali siya sa makabuluhang pelikula na iyon tulad ng Last MMFF 2023 movie niya sa Gumbursa. So yun po medyo
alarming lang po sa part ng mga Kat Den fans kasi hindi pa nga po natatapos yung kanyang pelikula ay tila ginagawa na naman siya ng panibagong issue, no? At panibagong lalaki na naman ang inuugnay sa pangalan niya. Kaya naman hindi na po talaga nakapagbigil ang ilang mga netizen na i-call out na po yung kanila pong yung si Direk Loren Jogi na dapat daw i-stop yung spread ng ganitong klase ng news, especially yung mga fake news patungkol po kay Catherine. Kasi syempre nakakasira din naman talaga yan ng kredibilidad niya. Pero ang point of view ko with regards to that, meron po kasing positibo at negatibong effect yan para kay Miss Catherine. Una, yung positive niyan is talagang hanggang ngayon pinapakita lang po ng mga netizen o ilang mga tao po, no, na talagang relevant pa talaga si Miss Catherine at talagang sikat siya dahil hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin siya. At the same time, sa pamamagitan ng mga write-ups na katulad nito, sabi nga good or negative na mga sinasabi sa kanya, still publicity yun eh. Publicity po yun para sa kanya and of course para sa kanilang movie. Pero ang di lang po talaga nagugustuhan ng ilang mga netizen is kasabay na mga news na lumalabas parang nasisira or parang nagagalit yung ilang mga fan diba? Hayaan na po muna natin na patatagin at talagang palakasin po ng todo ang Kat Den para po talaga makita natin yung 100% support coming from those fans and netizens. So yun po yung isa sa mga ikino-call out dito kay Direk Loren. Sana nga gawa nila ng paraan or gumawa sila ng aksyon na ipatigil din ng ilan sa mga parang pambabash at kung ano-anong mga write-ups na hindi maganda patungkol sa kanya. So anyways, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Sabi ni Coco Channel, hello Dareds again and again. I hope you are keeping safe and well happy. Friendship, RJ and Kat, undeniable friendship with love and care. Is the rainbow sharing between two hearts. With 7 colors, they are feeling love, sadness, happiness, truth, faith, secrets, and respects. Ayan, so ganito yung kanyang comments patungkol dito. Okay, Kat Den fans, support lang tayo. Let them enjoy what they have and be happy for them. If they are meant to be, heaven knows what their future friendship and partnership will hold. If they can hold together, maybe their so-called friendship will continuously improve to forever, and that is God's direction. Keep up the good work and stay healthy. Happy Friday, Dareds. And Miss Nor Hamida Magandia, yan ang swerte niya sa kanyang kung inggit ka saka sarili mo, ba't mo pinakikialaman si Kat? We love you, Kat Den. And of course, sabi naman ng isa, take care all then safe flight. Ayan, so talagang ready na at nasa na po siya, no, kaninang umaga nag-post po siya. And also, sabi ni Ms. Renato Hussain, sa tanong kung gaano kaganda si Catherine sa malapitan, sobrang ganda. Hindi masyadong maliit ang muka. Sakto lang pero noticeable features na mukha ni Kat, ilong niya, matangos na hindi naman sobra-sobra. Fair sa akin siya. At itong pinaka napansin ko, maraming bashers tumatawag kay Kat na, sorry, duling yung mga mata. Dumaan si Kat, sakit ng tatayuan ko, naka-short lang siya. Sinabi ko sa inyo, hindi siya sakang. Ayan. Kasi sa camera kasi, there are times kasi na talagang nakukuhanan yun. And I don't know, baka talagang doon lang, diba? Pero kapag nakita niya siya ng personal, parang hindi naman ganun ka-obvious. And yun yung ginagamit ng ilang mga bashers kay Catherine Bernardo. Pero wala na let go na ni Miss Catherine kasi yung insecurities niya sa ganyan. Sabi naman po ng isa pang viewers, diyan masusubukan kung hanggang saan niya kayang ingatan ang sarili niya at di sisirain ang tiwala ni Mami Min. Na kahit kasama mo na yung mahal mo ay mapapahalagahan mo ang sarili mo, tiwala sa magulang. Kaya ingat palagi, Kat. God bless you both. Go, go, go. Ayan. Sabi pa ni Ma'am si Conchita Averde, oo, if willing si Alden siya na dapat mag-alaga ni Kat gaya nitong shooting ni silang dalawa, ang mga aktor para naman po makapagpahinga si Mami Min, 28 years old na anak niya. Thanks, Miss Dareds. Ayan, thank you so much, Ma'am si Conchita. Pero according po dun sa source at according po dun sa mga nabasa ko, no, at nabalitaan ko, na isa rin sa mga major reason kung bakit nagpaiwan po or wala po si Mami Min sa tabi ni Miss Catherine kasi siya po yung nag-aasikaso
asa ng mga business ni Miss Catherine na bubuksan yung panibago niyang business. Sabi ni Mag. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.